Sinasabing sa mundo nga flight attendant ngayon, mataas ang kompetisyon upang makalipat sa maruta patungong Pilipinas. Umaabot pa sa punto na ang ilan ay kusang nag-aral ang salitang Filipino sa pag-asang kung mabibigyan ing pagkakataong magtrabaho sa rutang ito, makakaroon sila ang oportunidad na makabuo ang relasyon sa mga binatang Pilipino. Ang bida sa ating kwento ngayon ay isang flight attendant na Pranses kilala sa kanyang nga katrabaho bilang kapwa malakas at maganda. Habang ginagampanan niya ang kanyang karaniwang tungkulin, bigla na lamang siyang bumagsak sa sahi. Ngunit isang lalaking Pilipino ang agad na lumapit at hinubat ang kanyang blusa sa harap ng lahat. Hindi siya makagalaw. Ano nga ba ang tunay na nangyari? Ako si Claire, isang flight attendant mula sa Paris. Ang paglipat sa kalangitan ay pangarap ko na mula pa kabata. Ang malayang pagtatrabaho sa itaas eng asul na, langit at paglalakbay sa buong mundo ang pinakakumpletong kaligayahan para sa akin. Hindi ko malilimutan ang unang beses na nakasakay ako sa eroplano nung ako 15 anyos para akong naglalakad sa malalambot na ulap. Kaya naman naging flight attendant ako at hanggang ngayon sa lupeng 5 taon sa serbisyo, hindi ko pinagsisihan ang aking desisyon. Ang araw na iyon ay tulad din dati isang flight mula Paris patungong Maynila. Bagamat ito ay isang malayuang paglipat, sanay na ako sa ruta. Nagkaroon ako ng maikling pakikipag-usap sa aking mga kasamahan at sinuri ang aking pisikal na kondisyon bago sumakay. Palagi akong may tiwala sa aking pisikal na kalakasan. Ipinagmamalaki ko ang aking kakayahang harapin ang mahabang flight nang walang problema. Claire, mukhang perpekto ka na naman ngayon, bati ni Marie, ang head flight attendant na may ngiti. Sumagot ako nang mengiti rin. Pagkatapos ang flight, gusto kong subukan ang sikat na Hilot at Spa sa Maynila. Nagsimula ang flight ng maayos. Ang lahat ay naayon sa plano mula sa pag-take off, serbisyo ang pagkain, hanggang sa pagbebenta ang mga duty-free na produkto. Ngunit ang insidente ay naganap sa kalagitnaan ng biyahe. Habang naghahanda ako nga inumin sa gali, bigla akong nakaramdam ng matinding paninikip sa isang bahagi ng aking dibdib. Sa una, inakala kong simpleng pagod lamang ito. Sinubukan kong huminga ng malalim ng ilang beses, ngunit lalong lumalala ang sakit. Ayos ka lang ba? Tanong ni Sophie, isang kasamahan na nasa tabi ko. Medyo masakit ang dibdib ko, sagot ko, ramdam ang panginginig ng aking boses. Sa isang iglap, parabang may pumipigas sa aking dibdib kaya't hindi ako makahinga. Bawat pahinga ay may kasamang matinding kirot na parang may tumutusok sa akin. Nagsimulang manlabo ang mukha ni Sophie sa aking paningin. Claire, naramdaman kong nanghina ang aking nga binti at bumagsak ako sa sahig. Ang aking paghinga ay naging mababaw at mabilis na parang sinusubukang huminga sa ilalim ng tubig. Nagsimulang maglaho ang aking ulirat. May doktor po ba sa eroplano? May medical emergency po? Umalingongga ang anunsyo sa buong kabin. Habang papalapit ng mawalan ng malay, naririnig ko pa ang kaguluhan ng pasahero. Sa normal na sitwasyon, ako dapat ang nagpapakalma sa lahat. Ngunit ngayon, ako ang nangangailangan ng tulong. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas. Ang naririnig ko lang ay magatawag sa aking pangalan, nagmamadaling gayapa at magulong usapan, oxygen mask, bilis, boses iyon ni Marie. Naramdaman ko ang malamig na oxygen mask sa aking mukha, ngunit masakit pa ring huminga. Ang aking nga baga ay parang puno ng tinga. Habang tuluyan nang nawawala ang aking malay, isang tanong ang pumasok sa isip ko. Ganito na ba ako mamamatay? Naalala ko ang usapan namin ni Marie bago ang flight. Hindi ko pa nasusubukan ang spa sa Maynila. Ganito na lang ba magtatapos ang lahat? At sa gitna ng kaguluhan,
Narinig ko ang isang malinaw na boses ang lalaki. Tabi po, ako ay isang manggagamot tradisyonal na medisina. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sa aking malabong paningin, isang lalaking Asyano ang lumitaw. Mabilis niyang sinuri ang aking kalagayan. Mukhang pneumothorax ito. Kailangang bawasan agad ang presyon. Puno ang kumpiyansa ang kanyang diagnosis. Narinig ko ang pag-alala ang aking nga kasamahan. Tradisyonal na medisina kaya ba niya? Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang kanilang pagdududa. Sa kanluran, hindi pa lubos na kinikilala ang silangang medisina, ngunit ang aking sitwasyon ay masyadong kritikal para pagtalunan pa ang anumang pakiling. Kung hindi natin ito aaksyonan ngayon, maari siyang mamatay, may diin sa kanyang boses. Kahit nanlalabo ang aking paningin, nakita ko siyang nagbukas ng isang medical kit at kumuha ng isang malaking karayom. Habang nag-alangan ang aking nga kasamahan, sinimulan niyang tanggalin ang nga butones ng aking blusa nang walang pag-alinlangan. Teka lang po, sigaw ni Marie. Wala ng oras, maikli at tiyak niyang sagot. Inalis niya ang aking blusa, inilantat ang aking dibdib. Naramdaman ko ang gulat sa mamata ang nga pasahero at ang pakalito ang aking mga kasamahan, ngunit ang kamay nga lalaki ay nanatiling matatak. Humanap siya nga eksaktong lokasyon at inihanda ang karayom. Magiging maayos ka rin, mahina niyang sabi. Sa sandaling iyon, nakaramdam akong kakaibang kapanatagan. Sa kanyang nga mata, mayroong kumpiyansa at init. Itinusok niya ang karayom sa aking dibdib nang walang pag-aatubili. Nakaramdam ako ang matinding kirot sa simula, ngunit di nagtagal ay narinig ko ang isang sumitsit na tunog at unti-unting nawala ang bigat sa aking dibdib para bang may malaking bato na gumulong mula sa aking puso. Sa bawat pahinga, nararamdaman kong unti-unting pumapasok ang oxygen sa aking gabaga. Ang buhay ay tila bumabalik sa aking katawan. Unti-unting luminaw ang aking kamalayan. Nakahinga na siya. Punong eng tuwa ang boses ni Sophie. Isang malakas na buntong hininga ang ginhawa at palakpakan ang narinig mula sa mga pasahero. Nanatiling nakaluhot sa tabi ko ang lalaki, binabantayan ang aking kalagayan. Salamat po, hirap kong sabi. Ngumiti siya. Ako si Mateo, isang manggagamot ng tradisyonal na medisina. Tradisyonal na medisina. Ang nga salitang iyon ay umikot sa aking isipan. Isang sinaunang sining panggagamot mula sa silangan na hindi gaanong kilala sa kanluran. Ngunit sa sandaling ito, ang katotohanang iniligtas ing Pilipinong manggagamot na ito ang aking buhay ay mas malinaw kaysa sa anupaman. Matapos ang paunang lunas, nagpatuloy ang eroplano patungong Maynila. Naging stable ang aking kondisyon, ngunit nanatili si Mateo sa aking tabi. Palagi niyang sinusuri ang aking pulso at tinatanong kung komportable ang aking pahinga. Ang kanyang nga hawak ay mainit at ang kanyang nga mata ay tapat. Pagdating natin sa Maynila, kailangan mong magpatingin agad sa ospital. Ito ay paunang lunas lamang. Tumango ako. Paglapag ng eroplano sa Maynila, isang ambulansya ang nahihintay. Nakpalam ang aking nga kaibigan na may pag-alala sa kanilang nga muha. Detalyadong ipinaliwanag ni Mateo sa mga paramedik ang aking kondisyon at ang ginawa niyang pamamaraan. Maari po ba akong sumama? Tanong niya sa staff. Ano po ang kaugnayan ninyo sa pasyente? Tanong ng paramedik. Nagkaroon eng sandaling pag-alangan dahil ngayon lang kami nakakilala. Ngunit sumagot si Mateo nang walang pag-aalinlangan. Ako po ang nagbigay ng paunang lunas sa kanya sa eroplano. Baka kailangan kong magpaliwanag pa at sumakay siya sa ambulansya kasama ko? Naalala ko pa ang init ng kanyang kamay na mahigpit na naala ko ang kaya sa akin habang papunta kami sa ospital. Kahit hindi pa lubos ang aking malay, malinaw na naalala ko ang kanyang mukha. Sa sandaling iyon,
Hindi ko alam na ang pakikita naming ito ay magpapabago sa aking buhay magpakelanman. Ang sandaling pinunit niya ang aking blusa at itinusok ang karayom sa aking dibdib ay hindi lamang nagligtas sa aking buhay kundi nagbigay din sa akin ang bagong buhay. Habang tinitingnan ko ang mukha, ang lalaking tilatadana na nakilala ko sa bingit ang kamatayan, tuluyan nang nagdilim ang aking paningin. Pagmulat ko ang aking mga mata sa ospital, isang puting kisame ang una kong nakita. Sandali akong nalito sa hindi pamilyar na lugar. Nang subukan kong gumalo, isang sakit sa dibdibib ang nagpabalik sa akin sa katotohanan. Dun, unti-unting bumalik ang alaala sa eroplano, ang sakit, ang hirap sa pahinga, at ang lalaking nagligtas sa aking buhay. Nang lumingon ako sa paligid ng silid, nakita ko ang isang lalaki na natutulog sa isang sofa sa sulok. Siya si Mateo, nandito siya buong gabi. Ang sikat eng araw sa umaga na tumatama sa kanyang mukha ay nakpakita eng kanyang kalmadong ekspresyon kahit sa pagtulog. Napangiti ako ng hindi namamalayan. Hindi kapanipaniwala na may isang tao magbabantay sa isang dayuhang estrangero ng ganito. Kung sa Paris ito nangyari, hindi ito maisip. Ang ganitong init nga pagtanggap, bahagi ba ito eng kulturang Pilipino o espesyal na katangian lamang ni Mateo? Ang paggalaw ko sa kama ay gumising kay Mateo. Agad siyang lumapit upang tingnan ang aking kalagayan. Gising ka na pala. Kumusta ang pakiramdam mo? Ang kanyang boses ay kalmado pa rin. Okay na ako. Salamat sa iyo. Ang aking boses ay mas paos kaysa sa inaasahan. Dun ko lang napansin na suot pa rin niya ang kanyang damit mula kahapon. Ang gusot niyang damit at pagod na mga mata ay hindi nakabawa sa kanyang kalmadong disposisyon. Nandito ka buong gabi? Tanong ko. Ngumiti siya ng may hiya. Naisip ko lang na kung galing ka sa ibang bansa at mag-isa sa ospital, baka mahirapan ka. Tinulungan na rin kita sa mga papeles. Nalaman ko na siya ang nag-asikaso ang lahat mula sa aking admission hanggang sa mga dokumento ang insurance para sa isang dayuhan na hindi marunong mag-Filipino. Hindi ito madali, ngunit ginawa niya ang lahat ng walang reklamo. Maraming salamat talaga. Hindi ko alam kung paano ka mababayaran. Umiling siya bilang isang manggagamot, tungkulin ko iyon. Ilang oras makalipas, dumating ang aking mga kasamahang flight attendant na may dalang magandang bulaklak. Si Sophie, Marie at Julia ay may namumulang nga mata at niyakap ako. Si Mateo na nasa tabi ko hanggang sa sandaling iyon ay magalang na yumuko at nagbigay daan. Isang kilos na nakpakita ang kanyang pagiging maalahanin. Hindi ako makapaniwala na pinunit ang Pilipinong iyon ang damit mo at tinusok ka ang karayom sa dibdib. Bulong ni Sophie na nakasaksi sa pangyayari na may tono eng hindi paniniwala. Parang eksena sa pelikula, sabi nila. Detalyado nilang ikinuwento ang nangyari, lahat ay humanga sa kalmado at tiyak na pakilos ni Mateo. Sa buong pananatili ko sa ospital, araw-araw akong dinadalo ni Mateo sa parehong oras. Minsan ay may dala siyang herbal na tsaa, minsan naman ay mga prutas na sinasabi niyang makakatulong sa aking pagaling. Kailangan neting bantayan kung babalik sa normal ang hangin sa iyong baga. Dahil ako ang nagbigayng mapaunang lunas, gusto kong siguraduhing magiging maayos ka hanggang sa huli. Ang kanyang tapat na mga salita ay nakpatibok ang mabilis sa aking puso. Parang isang romantic movie, biro ni Marie. Bagamat namula ako sa sinabi nga, aking nga kaibigan, sa totulang, hindi ko masamain ang kanyang atensyon. Gabi bago ako lumabas eng ospital, lakas loob kong kinausap si Mateo. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hayaan mo sanang ilibre kita ang hapunan bilang pasasalamat. Kung ganun, bakit hindi natin subukan ang pakaing Pilipino?
At iyon ang simula ng aming unang date. Ang aming unang hapunan ay naganap kinabukasan matapos akong payagang lumabas ing ospital. 1-2 dinala ako ni Mateo sa isang tahimik na Pilipinong restauran malapit sa ospital. Nakakain na ako ngepakaing Pilipino sa Pransia, ngunit ibang-iba ang lasa ang orihinal. Mabait na ipinaliwanag ni Mateo ang bawat putahe at tinuruan ako kung paano ito kainin. Sa kulturang Pilipino, mahalaga ang pagsasalo-salo sa pagkain. Ipinapakita nito ang pag-alaga natin sa isa't isa na parang pamilya. Habang nagpapaliwanag siya, naramdaman ko ang init sa kanyang nga salita. Habang kumakain, mas nakilala namin ang isa't isa. Si Mateo ay may maliit na klinika nga tradisyonal na medisina sa isang suburb eng Maynila. Ikinuwento niya na matapos mag-aral eng modernong medisina, pinag-aralan din niya ang tradisyonal na panggagamot na Pilipino o hilot, dahil naniniwala siyang ang pag-unawa sa parehong larangan ay makakatulong sa mas mahusay na paggamot sa mga pasyente. Ano ang tingin sa tradisyonal na panggagamot na Pilipino sa kanluran? Tanong niya. Sa totoo lang, para sa karamihan nga taga kanluran, kasama na ako, ang hilot ay isang misteryo at minsan ay may pagdududa, ngunit matapos may ligtas ang aking buhay sa kanyang nga kamay na tanto kong walang basehan ang nga pakiling na iyon. Hindi pa ito gaanong kilala, pero dahil iniligtas mo ang buhay ko, ngayon ay buong-buo na ang tiwala ko. Ang aking masalita ay nagpatawa sa kanya. Ikinuwento ni Mateo ang kanyang simpleng pang-araw-araw na buhay. Maaga siyang gumigising para mag-meditate, sinisimulan ang araw sa pag-alaga nga pasyente sa klinika at minsan ay naglalakbay sa nga probinsya upang mahanap nga halamang gamot. Sa kanyang nga kuwento, naroon ang katapatan sa kanyang nga pasyente, hindi lamang paggamot sa sakit kundi pati na rin ang pagpapagaling sa katawan at isipan, isang bagay na madalas nakakalimutan sa modernong medisina. Ang katawan at isipan ay hindi mapahihiwalay. Kailangang balanse ang dalawa para sa tunay na kalusugan. Ang kanyang nga salita ay simple ngunit malalim. Pagkatapos kumain, tinanong ako ni Mateo kung gaano ako katagal mananatili sa Pilipinas. Sa aking orihinal na schedule, mayroon akong karagdagang araw ng pahinga. Ang plano ko ay manatili eng 2 araw sa Maynila at maglakbay sa ibang lugar. Ato 2 ngunit ang biglang pagka-ospital ay sumira sa lahat ng aking plano at dahil doon, nakilala ko ang isang lalaki na ayokong palampasin ang pagkakataon. Pwede mo ba akong ipasyal sa Maynila? Ang aking nakakahiyang tanong ay nakpangiti kay Mateo. Naman, sagot niya. Nakasundo kaming makita kinabukasan. Pabalik sa hotel, nakaramdam ako ng kakaibang pananabik. Ang nararamdaman ko para kay Mateo ay higit pa sa pasasalamat. Ito ay isang pangnanais na makilala pa siya. Ang kanyang kalmadong boses, ang kanyang mainit na pag-alaga, at higit sa lahat, ang kanyang determinasyon na nagligtas sa aking buhay, ang ngalarawang iyon, ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Pagdating sa hotel, sinalubong ako nga aking mga kasamahan. Muli nilang tinanong ang tungkol sa mga nangyari sa eroplano at siyempre, napunta ang usapan kay Mateo. Ikinuwento ko kung gaano siya kabait at kung paano niya ako tinulungan. So, nakipag-date ka sa manghilot na iyon? Biro ni Sophie, hindi, yon pasasalamat lang. Kahit nagdahilan ako, naramdaman kong nakinit ang aking mukha, isang manghihilot. Kahit iniligtas niya ang buhay mo, matatawag ba talaga siyang doktor? Tanong ni Marina, may pagdududa. Hindi pa iyan kinikilala sa kanluran? Ang kanyang mga salita ay nakbigay sa akin nga hindi komportableng pakiramdam. Iniligtas ni Mateo ang buhay ko at hindi makatarungang sabihing hindi siya isang tunay na doktor.
ngunit mahirap ipaliwanag ang pakakaiba sa kultura. Anuman ang tawag sa kanya, ang katotohanan ay iniligtas niya ang buhay ko, matatak kong sagot. Kinabukasan sinundo ako ni Mateo sa hotel gaya ng napag-usapan. Dinala niya ako upang makita ang ganda ng Intramuros, ang makasaysayang napapadarang lungsod at ang masiglang pamilihan. Sabtu, ang kadakilaan ang simbahan ng San Agustin, ang masiglang kapaligiran ang Lumang Maynila at ang kapayapaan ing Rizal Park ang gasandaling kasama si Mateo ay isang pagdanas ing tunay na Pilipinas na wala sa mga travel guide. Pinapahalagahan mga Pilipino ang isang espesyal na damdamin na tinatawag na pakikipagkapwa-tao, paliwanag ni Mateo. Ito ay ang pag-isip sa kapwa at pagbabahagi sa isa't isa. At naramdaman ko ang diwa ang pakikipagkapwa-tao saan man ako magpunta sa Pilipinas, mula sa mga restauran na nagbibigay ang dagdag na pagkain hanggang sa kabaitan ang gataong tumutulong sa mga dayuhang turista, at higit sa lahat, ang mainit na pag-alaga na ipinakita sa akin ni Mateo ay isang tunay na pagpapahayag nito. Habang ihinahatid ako ni Mateo pabalik sa hotel, nagbigay siya ng isang hindi inaasahang alok. Bukas, gusto mo bang bisitahin ang klinika ko? Gusto kong makita mo kung ano talaga ang tradisyonal na panggagamot na Pilipino. Pumayag ako ng may galak. Sa totoo lang, gusto kong malaman pa ang tungkol sa kanyang trabaho at sa kung ano ang kanyang minamahal. Nang ikuwento ko ito sa aking nga kaibigan, ang kanilang reaksyon ay puno pa rin ng pagdududa. Baka tusukin kang ang karayom? Hindi ka ba natatakot? Tanong ni Sophie. Sabi nila, hindi masarap ang halamang gamot, sabi naman ni Marie. Ngunit sa kabilang kanilang pag-alinlangan, sabik pa rin akong nahintay sa aming pagkikita. Kinabukasan, binisita ko ang klinika ni Mateo. Ito ay isang maliit ngunit malinis na lugar na may banayat na amoy nga halamang gamot. Sa pader, nakasabit ang ngasart nga energy line sa katawan. Ipinaliwanag ni Mateo ang pangunahing prinsipyo ang tradisyonal na panggagamot ang Pilipinas, mula sa pagkuha ang pulso, acupuncture hanggang sa paghahanda ang herbal na gamot. Kung ang kanluraning medisina ay ginagamot ang sintomas, ang tradisyonal na medisina ang Pilipinas ay nakatuon sa paghahanap ng tunay na sanhi upang maibalik ang balanse ang katawan. Malinaw niyang paliwanag. Nang gabing iyon, inimbitahan ni Mateo at ang kanya nga kaibigan na kumain sa isang lokal na restauran. Sinabi niya na gusto niyang maranasan namin ang tunay na kultura ang kapakain sa Pilipinas. Sa una, medyo tahimik, ngunit dahil sa kalmado at banayat na kilos ni Mateo, unti-unting gumaan ang kapaligiran. Nataranta kami nang bumagsak si Claire sa eroplano, karaniwan kasi siyang napakalakas, kwento ni Marie. Ang mataong payat at matangkad ay mas sensitibo sa pagbabago ang presyon ang hangin, lalo na sa mahabang flight. Profesional na paliwanag ni Mateo, ang kanyang paliwanag ay nakakuha ng atensyon ng aking nga kaibigan. Nagsimula silang magtanong tungkol sa mga karaniwang problema sa kalusugan ng flight attendant at isa-isang sinagot ni Mateo ang kanilang tanong. Hindi nagtagal, nagbago ang kapaligiran sa hapakainan. Lalo na si Sophie na maraming tanong kay Mateo at napakita ang malinaw na interes sa kanya. Kung mananatili ako ng matagal sa Pilipinas, pwede ba akong magpagamot sa iyo? Ang kanyang boses ay may bahagyang lambing. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ang kakaiba sa isang sulok ng aking puso. Pakailang o dapat bang sabihing selos? Hindi ko nagustuhan ang pagpapakita ni Sophie ng interes kay Mateo. Dun ko inamin sa aking sarili na nagsisimula na akong makaroon ng espesyal na nararamdaman para kay Mateo. Ngunit magalang lamang na tinugon ni Mateo ang interes ni Sophie nang walang anumang espesyal na kilos. Ang kanyang nga mata ay madalas na nakatingin sa akin sa buong pag-usap, at sa tuwing nagtatama ang aming nga mata, isang mainit na ngiti ang kanyang ibinibigay na lalong nagpapatibok ng aking puso.
Nang matapos ang hapunan at kami ay maghihiwalay na mahinang sinabi sa akin ni Mateo, bukas, libre ka ba? Gusto kitang dalhin sa isang espesyal na lugar. Tumanggo ako ng walang pag-alinlangan. Ngayon, sigurado na ako. Ang nararamdaman ko ay higit pa sa pasasalamat o pagkamausisa. Nagsisimula na akong mahalin si Mateo at gusto kong gumugol ang mas maraming oras kasama siya. At inaabangan ko ang kinabukasan na may pusong puno ang pag-asa at pananabik kung paano magpapatuloy ang aming relasyon. Ang ilang araw na kasama si Mateo ay lumipas na parang panaginip. Tuwing umaga bago siya magsimula sa klinika, tatawagan niya ako upang kumustahin at sa kanyang libreng oras, ipinapasyal niya ako sa magagandang lugar sa Pilipinas. 1, 2, 3 dahil sa kanyang aalaga, ang aking panahon ang pagaling sa ibang bansa ay naging isang napaka-espesyal na alaala. Lalong lumalim ang aming ugnayan at sa aking puso, mayroon na akong malalim na pagtingin para sa kanya. Isang araw habang nag-almusal kasama ang aking nga kasamahan sa lobby ng hotel, biglang hinawakan ni Sophie ang kanyang balikat at sumimangot. Bakit ang sakit ng balikat ko? Lalong lumalala sa bawat paglipat, reklamo niya. Dun, nakbiro si Marieng isang pangungusap na naging simula ang lahat. Subukan mong magpagamot sa boyfriend na manghilot ni Claire. Kung si Claire nga ay nailigtas niya. Nagpakita ang interes si Sophie kahit na may pag-alinlangan. Sa katunayan, lahat ng aking kasamahan ay may maliliit na karamdaman mula sa mahahabang flight tulad ng pananakit, inglik, balikat o problema sa pagtulo. Karamihan ay iniisip na ito ay bahagi ng trabaho at tinitiis na lang. Kung okay lang, tatanungin ko si Mateo, baka makatulong siya. Alok ko. Nang hapon na iyon, tinawagan ko si Mateo at malugot siyang pumayak na gamutin ang aking mga kaibigan. Sinabi pa niya na nakpapasalamat siya sa pagkakataong may pakilala ang tradisyonal na medisina ang Pilipinas sa mga taga-kanluran. Nang may takda ang araw, 3 sa aking mga kasamahan ang nakpasyang sumama, kalahati ay dahil sa kuryusidad, kalahati ay dahil gusto nilang subukan. Sa araw ang pagbisita, habang nasa taksi, puno pa rin ang pagdududa ang kanilang nga mukha. Magiging epektibo kaya talaga? Gagamit kaya siya ang karayom? Masakit kaya? Sa totoo lang, hindi pa ako direktang nakatanggap ng paggamot mula sa tradisyonal na medisina, kaya hindi ko sila mabigyan ng buong kumpiyansa. Ang tanging nasabi ko lang ay nagtitiwala ako kay Mateo. Pagdating sa klinika, sinalubong kami ni Mateo ng isang mainit na ngiti. Ang kanyang klinika ay mas moderno kaysa sa inaasahan ko, ngunit may pinaalong tradisyonal na disenyo, may banayad na amoy ang halamang gamot, at sa pader, bukod sa mgasart, may runding libro ang modernong medisina. Ipinaliwanag ni Mateo ang nga pangunahing prinsipyo, ang konsepto nga balance ang 4 na elemento lupa, tubig, hangin, at apoy na bago para sa amin. Ngunit sa kanyang malinaw na paliwanag, madali itong naintindihan. Si Sophie ang unang ginamot, matagal na niyang iniinda ang pananakit ng balikat at leg, sinimulan ni Mateo sa pamamagitan ng pagkuha ng kanyang pulso, pagkatapos ay maingat na sinuri ang kanyang leg at balikat at tumpak na itinuro ang problema. Masyadong masikip dito, gagamit tayo ng ventosa cupping at pagkatapos ng ilang minuto, nagbago ang ekspresyon ni Sophie. Hindi masakit, sa halip komportable pa. Puno ng pakamangha ang kanyang boses. Matapos ang paggamot, mukhang mas nakarelaks si Sophie. Ang kanyang tapat na papuri ay nag-udyo sa iba na tingnan si Mateo nang may mas malaking interes. Ang sumunod ay si Marie na may matagal ng pananakit sa bukong-bukong, isang karaniwang problema para sa mga flight attendant.
Ginawa ni Mateo ang hilot sa mga partikular na punto sa kanyang bukong-bukong at naglagay ing isang espesyal na herbal compress. Ang huli ay si Julia na may matinding migraine. Binigyan siya ni Mateo ang mainit na herbal na tsaa na inumin. Sa buong proseso, seryoso at maalahanin siya, palaging nakikipag-usap sa mga pasyente upang bawasan ang kanilang pangamba. Ang nakakamangha ay ang reaksyon ng aking mga kaibigan pagkatapos. Ang balikat ni Sophie ay gumaan sa unang pagkakataon sa loob ang maraming taon. Sinabi ni Mary na nabawasan ang sakit sa kanyang bukong-bukong at ang sakit ang ulo ni Julia ay humupa. Nawala ang pagdududa sa kanilang mga mukha. Napalitan ang pagkamangha at pasasalamat. Pag-alis sa klinika, taos pusong nakpasalamat si Sophie kay Mateo. Ang galing mo. Ang nga doktor sa kanluran ay nagbibigay lang ng painkiller. Pero ikaw, hinanap mo ang tunay na sanhi at ginamot ito. Ngumiti si Mateo nang may kababaang look. Pabalik sa taksi, nakbago ang usapan. Nawala ang kanilang pag-aalinlangan, napalitan ng kuryosidad. Lalo na si Sophie na hayagang nakpakita ng interes. Ang galing ng doktor na iyon, di ba? Matalino na, guwapo pa. Ang swerte mo, Claire. Nagtawanan ang lahat, ngunit nakaramdam ako nga pakailang. Nang gabing iyon, nakatanggap ako ng text mula kay Mateo. Kumusta ang nga kaibigan mo? Ang kanyang maalahaning mensahe ay nakpangiti sa akin. Nang ikuwento ko sa kanya ang magandang reaksyon nila, halata ang kanyang tuwa. Kinabukasan nilapitan ako ni Sophie. Claire, kayo na ba talaga ni Mateo? Nang mag-alinlangan ako, nagpatuloy siya kung hindi pa pwede ko ba siyang ligawan? Ang karismatiko niya. Ang kanyang nga salita ay tila pumiga sa aking puso. Kahit hindi pa kami opisyal, hindi ko nagustuhan ang ideya na may ibang nakaka-interes sa kanya. Hindi pa kami opisyal pero may espesyal kaming nararamdaman para sa isa't isa, maingat kong sagot. Ngumiti si Sophie. Okay, hindi ako mang-ago pero espesyal talaga siya. Huwag mo siyang pagkawalan. Nang hapon na iyon, may date kami ni Mateo. Inaya niya ako sa Rizal Park. 4. Habang naglalakad, napag-usapan namin ang nangyari kahapon. Sa totoo lang, noon na, hindi naniniwala ang nga kaibigan ko. Iniisip nila kung medisina ba talaga iyon, sabi ko. Ngumiti si Mateo at tumango. Sanay na ako sa ganyang reaksyon. Pero ang resulta ng paggamot ang nagpapatunay. Mukhang interesado sa iyo si Sophie, bigla kong nasabi. Huminto si Mateo at tumingin sa aking mata. Sa kanyang mata may isang mainit na ngiti. Claire, para sa akin, ikaw lang ang nakikita ko. Ang kanyang tapat na boses ay nakpatibok ang mabilis sa aking puso. Nang gabing iyon, uminom kami at nagkaroon mas malalim na pag-usap. Ikinuwento niya ang kanyang pangarap na maging doktor at ang kanyang filosofiya sa pag-alaga ng pasyente. Pabalik sa hotel, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng aking pagkaalala. Malinaw ang nararamdaman namin para sa isa't isa at hindi na kailangan nga salita. Si Mateo ang pinili ko at pinili niya rin ako. Malapit nang matapos ang aking pananatili sa Pilipinas, ang isiping kailangan kong bumalik sa Paris ay nagpabigat sa aking puso. Ang oras na kasama si Mateo ay higit pa sa isang paglalakbay. Siya ang nagligtas sa aking buhay at ang taong pumasok sa kaibuturan ang aking puso. Sa aming huling almusal, tinapik ni Sophie ang aking balikat. Claire, ang galing ng boyfriend mo. Nawala na ang sakit sa balikat ko. Puno ng katapatan ang kanyang nga mata. Sumang-ayon din si Marie. Noon hindi ako naniniwala, pero gumaan ang pakiramdam ang bukong-bukong ko. Nawala na ang kanilang dating mapanghusgang tingin, napalitan ang pagalang at pahanga. Anong susunod mong gagawin?
Bukas babalik na tayong lahat sa Paris, tanong ni Marie. Lalong bumigat ang aking puso. Sa totoo lang, iyon din ang tanong na paulit-ulit kong tinatanong sa aking sarili. Habang nag-impake sa aking silid, biglang tumunok ang telepono. Mula ito sa kumpanya. Kinabahan ako. Tatanggalin na ba ako? At tama nga ang hinala ko, isang medical officer ang nagtanong tungkol sa aking kondisyon. Mas, Claire, ayon sa opinyon ng doktor, matas ang posibilidad na maulit ang iyong pneumothorax, lalo na sa isang kapaligiran na may madalas na pagbabago sa presyon ng hangin. Inirekomenda namin na manatili ka muna sa Pilipinas at lumipat sa isang ground-based na trabaho. Pagkatapos ang tawag, matagal akong nakatingin sa labas ang bintana, malalim ang iniisip. Isang buhay na hindi bilang isang flight attendant. Ang pagkawala ng propesyon na minahal ko ay isang malaking kawalan. Paano ako mabubuhay ngayon? Bulong ko sa sarili. Noon, isang teks mula kay Mateo ang dumating. Libre ka ba mamayang gabi? Gusto kitang dalhin sa isang espesyal na lugar. Ang kanyang mensahe ay pansamantalang nagpagaan sa aking mabigat na damdamin. Nang gabi na iyon, sinundo ako ni Mateo. Dinala niya ako sa isang magandang restauran sa tabi ng Manila Bay. 2. Ang tanawin ng gabi mula sa aming upuan ay napakaganda. Pero hindi ito laging masama. Pagkatapos ang dessert, may inilabas si Mateo na isang maliit na kahon. Nagsimulang bumilis ang tibok ng aking puso. Binuksan niya ang kahon at ipinakita ang isang singsing. Kung hindi ko pinunit ang iyong blusa sa eroplanong iyon, marahil ay wala ka rito ngayon. Ngunit sa sandaling iyon, hindi lang ang buhay mo ang iniligtas ko, natakpuan ko rin ang sarili kong buhay. Claire, maari ba nating subukan ang isang relasyon na may layuning magpakasal? Simulan natin ang isang bagong buhay dito sa Pilipinas. Tumulo ang luha sa aking gapiski. Sa sandaling iyon, naging malinaw ang lahat. Maaring nawala sa akin ang kalangitan, ngunit natakpuan ko ang isang mas malaking kaligayahan. Tumanggo ako, susubukan ko. Kinabukasan, sinabi ko sa aking nga kaibigan ang aking desisyon. Nagulat sila noong una, ngunit di nagtagal ay bumati sila ng may kagalakan. Sa totoo lang, kapag nakikita ko kayong dalawa, para kayong nasa pelikula, sabi ni Sophie, toto nga siguro ang tadhana. Sa sumunod na 6 na buwan, unti-unti akong umangkop sa buhay sa Pilipinas. Ang pinakamalaking hadlang sa una ay ang wika, kaya nag-aral ako ng Filipino. Nagsimula ako bilang isang volunteer na tagasalin para sa mga dayuhang pasyente sa klinika ni Mateo. Pagkatapos, nagsimula akong magtrabaho ng part-time sa isang medical tourism consultancy center malapit sa airport, gamit ang aking karanasan bilang flight attendant. Naranasan ko ang iba't ibang panahon sa Pilipinas. Ginugol ko ang kapaskuhan kasama ang pamilya ni Mateo at unti-unting natutunan ang tradisyon. Mainit akong tinanggap ng kanyang magulang. Hindi ka panipaniwala na ang anak namin ay nakahanap ng isang babaeng napakaganda para kaming nagdala ng isang anghel sa aming tahanan, sabi ng kanyang ina. Habang naghahanda kami sa kasal, masigasig akong nag-aral ng Filipino at si Mateo naman ay nagsimulang mag-aral ng Pranses. Maging ang aming nga pamilya, kahit magkaiba ang kultura, ay nakasundo. Sa araw ng aming kasal, kasama-sam nga panauhin ang aking mga kaibigang flight attendant, sina Sophie, Marie at Julia. Habang napapalitan kami nga panata, puno nga malalim na pag-ibig ang nga mata ni Mateo, iniligtas mo ang buhay ko at ngayon ikaw na ang lalaki sa buhay ko. Mahigpit na hinawakan ni Mateo ang aking kamay. Ang makilala ka ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Makasama tayo sa bawat sandali mula ngayon. Sa reception, bumulong sa akin si Sophie. Sana makahanap din akong isang Pilipinong tulad niya. Nainggit ako sa iyo.
Ang kwento NG Aming Kasal ay nilatala sa newsletter NG Airline na may headline, Tadhana sa Himpapawid. Ang romantikong kwento ng isang flight attendant at isang tradisyonal na manggagamot na Pilipino ay nakaantik sa maraming tao. Pagkatapos ang kasal, madalas akong tumutulong sa pagpapayo sa mga dayuhang pasyente sa klinika ni Mateo. Nag-organisa rin akong maliliit na lecture upang ipakilala ang tradisyonal na medisina ng Pilipinas sa mga taga-kanluran. Isang araw, habang naglalakad kami ni Mateo sa tabi ng Manila Bay, anibersaryo ang aksidente sa eroplano kung saan kami unang nakita, pinakmasdan ko ang nga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa tubig. Marahil, ang pinakamadilim na sandali sa buhay ay maaring maging simula ang pinakamaliwanag na ilaw. Sabi ko, simula pa lang ito. At dun, nagsimula ako ang isang bagong buhay sa Pilipinas kasama ang taong nakatadhana kong makilala sa Himpapawid. Sa halip na ang langit na nawala dahil sa aking karamdaman, natakbuhan ko ang isang mas malaking kaligayahan. Ngayon, isang bagong landas ang nagbukas sa aking harapan. At ang pagkakaroon ng isang taong kasama kong lalakarin, ang landas na ito ang pinakadakilang biyaya sa lahat.